Ito mga kagintong palad, mag-ilinis tayo ng sinibak natin na kawayan. Ito yung lalagyan natin tabla dyan sa higaan natin, ginawa natin kwarto. So maganda ito mga kapamas kasi pag nagiga ka nito malamig. So ito, ilinis natin ng ayos. So, dalawang puto yung puto natin doon sa mayuan natin. So, ito kasi mga kapamas, kailangan pa natin na kumuha ulit doon sa may banginan. Pag magkuha tayo doon mga kapamas, sukatin na natin yung haba niya at doon na natin puputulin para hindi tayo mahirapan. Sa unang pagkuha natin dito, nahirapan tayo kasi napakahaba ito mga kapamas. So, hindi natin naputol. So, ilang piras na ito mga kapamas. Dalawang putol ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, sampo. Labing sampo. 13. Biyak. Ito yung una natin isasalpak doon sa ating higaan. So, paglikas ya, pupunta tayo doon sa banginan, kukuha naman tayo. So, isukatin lang natin at puputulin. Ito ang ating ibibiyak. So, yan mga farmer, kagintong palad. Yung ginagawa natin dito sa bundok. Every time na nandito tayo, talagang sinisikap natin na meron tayong matatapos sa 2 araw na ating pahinga sa ating pagturo. So, ito yung ating ginagawa pag wala tayo sa duty. No? So, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga kapatid dyan sa Manila, kay Kaka City, no? So, sana ipatuloy lang kayo sa panunod sa ating Gintong Palad channel sa kanyang mga anak, kay Jasin. Shout out sa inyo dyan. Salam dyan. Sana ipatuloy lang kayo manood dito sa ating Gintong Palad channel. At makikita ninyo ito. Ito ang buhay dito sa Palaw natin, dito sa kay ama mo, Lucas, kay grandfather mo. So, tagal na kayo hindi nakapunta dito. So, pag nakapunta kayo dito, punta kayo dito sa ating bahay, mga pamangkin. Kay Jomal, Datumal, no? Datumal. Isa, si Jolky. Yasin, meron ka ng anak, no? Yan. Pag nakapunta kayo dito sa Palaw, tuloy tayo dito sa ating bahay. So, ito talaga ang trabaho natin dito pag wala tayo sa duty. Masanay na tayo mga farmers ng ganitong trabaho, malit pa tayo. Tulad ng sinabi ko sa inyo, grade 1 pa ako, talagang binugbog na ako ng trabaho, kaya ito, masanay na tayo ng mga ganitong trabaho. Mantala yung mga anak natin, talagang bihira lang sila sumasama dito. Ayun na talagang hindi na sila mamulat sa pamin. Yung isa lang ang medyo may pagkamasipag, yung si Marjorie. Pero dito hindi na sila sumasama. Pagka Saturday, Sunday, nag-aaral naman sila ng Arabic. Kaya yan, hindi na sila makasama dito. At bakasyon lang. Magkaroon ng oras, lahat sila nakakasama nito. So, pinapakita rin natin sa kanila na kahit mamuhay sila sa bundok, ganito yung mga trabaho na dapat nilang matutunan.
Hindi tayo, saan man tayo mapadpad, man tayo o sa syudad, sanay tayo mamuhay sa magarang buhay. Katikim naman tayo noon nung tayo ay nakitira sa ating angkol ay sabi natin magarang buhay, no? So, hindi natin nakalimutan yung mga trabahong ganito, mga ka-farmers, no? Talagang tumatak sa ating isipan, tumatak sa ating kamay yung mga trabahong ganito. Alam natin kasi bata pa tayo. Sinanay na tayo ng ating tatay. Pag-alaga, pagpapastol ng mga baka. Yan, maliit pa ako, ang dami kong baka, no? Inalagaan. Kalabaw, nag-aararo ako, grade 1. Masakan mo, grade 1. Grade 1. Ilang taon ang grade 1? 8 years old. No? So, marunong na ako mag-araro, mga ka-farmers, sa time na yan. At talagang ako ang katuwang ng tatay ko sa pag-aararo, no? So, kaya nga, hindi sa inyo mga ka-farmers, talagang ito talaga ang sinagisnan kong trabaho. Kahit na nagtapos tayo sa pagiging guro, is nasanay na tayo ng mga ganitong trabaho, mga farmers. Kaya yung puso natin dito rin, no? Hindi natin maiiwan ito. Okay, so maraming salamat sa patuloy na pagsubay sa ating Bintong Kalatsa.